So yung mga desgrasyada, mga abandonada, mga separada, huwag kayo magpakalosyam. Kapatid, kung kayo yung napagtaksilan, kayo na 11, kayo yung sinaktan, bakit ikaw ang magpapakamatay? Diba? Di lalong natuwa yung nagtaksil sa'yo dahil mas madali kang nawala sa mundo. So kung meron ng ayaw sa'yo, ginanyang-ganyan ka, torture your detractor by having a long and happy life. Bakit mo dadagdagan ang kasiyahan niya? Iniwan ka na nga, binaliwala ka na, nagpakamatay ka pa. Hindi sobra naman siya matagumpay at sobra kang bigo. So kung ikaw iniiwan, pinagtataksilan, mag-spa. Baka naman kasi yung paa mo puro kalyo, so magpa-foot spa ka, di ba? Gamitin mo lahat ng technology ng lahat ng lift, no? Labanan mo ang gravity. Sabi nga nila, looking good is the best revenge. Iniwan ka na, tapos makikita ka, buhol-buhol ang buhok mo, may putik. Naging babaeng putik ka dahil lang iniwan ka ng boyfriend. Di lalong sasabihin nung naiwan sa salamat, iniwan ko siya, tama talaga ako. Kung nakikita ka umiilaw pag naglalakad sa kagandahan mo, gumuguhit ang pabango na parang jet, panghihinayangan ka. So, kahit hindi ka na interesado makipagbalikan, panghinayangan ka man lang, nakaganti-ganti ka. So bakit mo gagawing miserable yung sarili? Kailangan mag-isip-isip ka dyan. Iniwan ka, huwag ka maglasing. Nakakawala yan ng poise. Yung magda-drugs ka, lalaslasin mo ang sarili mo, tapos hindi naman nagtagumpay, nagkapeklat ka pa. So, bakit mo gagawin yun? Pasasayahin mo sila. Dapat ko iniiwan ka, pag nakita ka, pwede mo sabihin, see what you're missing. Mahalin ang sarili. So yung mga desgrasyada, mga abandonada, mga separada, huwag kayo magpakalosyam. At lalong huwag kayo magpapakamatay. Ang mga Pilipina hindi nagpapakamatay sa ganyan-ganyan lang, no? Matitibay. At pati mga Pilipino, mas marami pa ng Pilipino nagpapakamatay kaysa Pilipina, no? Paano yung mga asawang lalaki, medyas lang nila, hindi alam kung nasan. Kaya pag iniwan ng asawa, talagang nagbabaril sa sarili. Kailangan kahit mahal mo ang isang tao, nakaka-complement siya sa buhay mo, pero ka rin certain orbit na sa'yo lang. Kahit mawala siya, iikot pa rin yung orbit mo kahit lumungkot ka. Pero hindi mo masyadong iasa sa kapwa ang kasiyahan mo. Kanino ba kayo magpapaganda? Siyempre, sa asawa nyo, hindi dun sa mga tao sa labas. So yun ang number one audience nyo, yung partner nyo sa buhay. Hindi yung pagkakaharap nyo siya, wala kayo, nasa baso lahat ang ngipin nyo. Di ba? Yun. Tapos pagkakaharap ang iba, parang perlas yung mga ngipin ninyong ganyan. You choose your audience and you minister to those that love you the most. It is important to give them our best manners. Napakahalaga na lalo yung mga mag-asawang matagal na hindi na halos nagbibihis, hindi na nagpapaganda sa harap ng asawa. Maraming mga husbands hindi na nagtututbrush bago matulog. Complain siya ng maraming wives, husbands, no? Ang kuko, ang dumi-dumi, nahihiga nila, grasa-grasa, lalo kung naglinis ng kotse. Dapat ibinabalik niyo yung lagi na para kayong binata't dalaga, para laging exciting ang samahan. Magising ka man ng alas 2 ng umaga at tinignan mo yung katabi mo, hindi ka nagugulat. Ang tao minuminuto tumitingin sa cellphone kahit hindi tumutunog. Pagka napaupo kahit saan, tingin agad, send agad ng message, games agad. Walang panahon sa sarili. Walang panahon na makipag-usap dun sa spirito ng Diyos na nasa sarili. Kasi kung kani-kanino nakikipag-usap na malayo. Kaya nga kuminsan kahit sa restaurant, kahit sa ang mesa, may 4 na tao nakaupo doon pero lahat nagte-text sa iba't ibang tao, hindi sila nag-uusap. Papalayo ng papalayo ang kausap, hindi na kausap tong malapit. Ang train station ng Ilalong, Sabon. Kaya may mga matitinong magulang, maraming ina, pag umuwi ang tatay galing sa abroad, nagtatrabaho, magbabakasyon, bawal mag-text ang mga anak. Habang nandito ang ama nyo, walang magte-text. Walang maglalaro sa computer. Walang magpe-Facebook. Asikasuhin yung makipagkwentuhan sa tatay nyo o sa nanay nyo. Kasi nga ang layo ng kausap, yung malapit hindi makausap. Ganon din ang institutionalized religion na kung ano-anong ginagawa para kausapin ng Diyos pero walang oras mapag-isa. Walang oras na mag-reflect. No time for devotions, for reflection. It is in quietness that we will hear the silent voice of God.
Kailan nyo nakikilala ang kagandahan ng isang tao? Hindi physical, ha? Yung kalooban. Kailan nyo nakikilala? Pagka siya ay mahinahon o pag siya ay galit? Siyempre, pag galit. Lahat ng tao, masamamang tao, pag mahinahon siya, masarap siyang kasama. Maganda ang buka ng muka, maganda ang sasabihin. Pero galitin mo, o subukan mo't galit. Yung inilalabas na ugali, pag galit, ang tunay na ugali ng tao. Kasi kung hindi ka naman galit, siyempre, mapagbigay ka. Pagka binigyan ka, thank you. Pero pag galit ka ba, inabutan ka pa rin ng kape, sabi pa rin ba sa asawa mo, thank you. Di ba, baka tabigin mo pa yung kape. Kasi galit ka. Pag galit kayo mga kapatid, you are under trial. Dahil dun nyo ipakikilala ang tunay nyong pagkatao. Pagka kayo ubusan ng pasensya. Kaya lahat tayo dyan, kailangan magsiyasat ng sarili. Kasi meron talagang nice, ang gaganda ng mukha, ang gagandang umiti, ang susweet mag-hello, ang susweet mag-hi. Pero, pag nagalit na, yung ugali lalabas, yun ang totoong siya. Not that person when he is cheerful. Not the person when she is well, when she is having her way. But when things go wrong, that's when the real personality comes out. Kaya marami pong mag-asawa. Dalawa lang ang nangyayari habang tumatagal ang panahon. Lalo mong namamahal. Kasi nakikita mo ang kanyang asal sa oras ng kagipitan. Sa oras ng hirap. Sa oras na nakakagalit. Sa oras ng gutom. Sa oras ng pagod. Lumalabas yung tunay na tao. At kung maganda yung lumalabas, lalo mo namamahal. Pero tuwing nagkakaroon ng hirap, gutom, pagod, ang pangit ng lumalabas sa ugali, unti-unting natutungkab yung pag-ibig mo sa kanya. Kung patong-patong na brick siya na matibay, unti-unting nababawasan, nayayanig, hanggang mamaya gigising ka na lang isang araw, hindi mo na pala mahal. Kaya may mga mag-asawa naghihiwalay. Sa naipon na nakitang kapangitan ng ugali. Wala nang maapuhap, wala nang makapang mabutit maganda na panghahawakan para manatili pa. Mas nananaig yung mga nasaktan ka, na inis ka, na offend ka, kesa sa ikaw ay na-cherish, na mahal, na nourish. Kaya may mga naghiwalay. Akala nyo automatic yan, mag-asawa na kayo, forever kayo na, magkaibigan kayo, kayo na talaga? No. Kasi nagkakakitaan kayo ng ugali. At dun sa mga panahon na yun, ang lakas ng withdrawal. Pag gumagawa ka ng mabuti, may deposit. Pero gumagawa ka ng masama, may withdrawal. Anong natitira? May balance ba? O wala? Ang maganda niyan mga kapatid, tayo yung mga tao na merong karapatan at merong kakayanan na kontrolin ang ating ugali. Kasi hindi tayo hayop. Kaya sabi, be transformed by the changing of your mind. Kung may track record ka na lagi ka na lang may nakakagalit, lahat na lang ng nakasama mo sa trabaho, nakaaway mo, tapos sasabihin mo, binubutasan nila ako, pinagkakaisahan nila ako. Sobra naman, kahit saan ka na lang pumunta, ikaw yung pinagkakaisahan. Sobra kang star, nag-uusap-usap lahat ng kumpanya. Para pag dumating ka doon, pagkaisahan ka. O talagang ikaw ang humahanap ng gulo. Halos lahat ng kaibigan mo, ang ending, kaaway mo in the end. Huwag mo nang sisihin pag mahigit 3 na sila. Baka ikaw na yun. Kung isa, pwede pa sibang masama siya, kaya kami nag-away. 2, masama siya, kaya kami nag-away. Pero pag 3, 4 na, mag-isip-isip ka na dahil may common denominator sa problem and it's you. Kaya titingnan natin, ano ba yung ginagawa ko? Paano ba ako nagsasalita? Paano ako nananahimik? Paano ako kumikilos? What was appropriate to say 1 second ago no longer is. And hurts the feelings rather than helps its cause. Pag may dapat kang sabihin, lampas na. Timing is very important. And you know what is most important na i-time? Sorry. Mas madali, mas mabilis, mas maaga, mas umuusok, mas mainit yung sorry, mas tama. Pero kung minsan nahuli lang yung sorry ng a few minutes, wala nang talab. Dapat mabilis tayo magsabi ng sorry. I'm sorry, I was wrong. Mabilis. Pero hindi arte. Taos puso. Pag lumampas yung pagkakataon, wala na eh.
Tapos na. Time is very important. So it's not really just do not say, but what the Bible is really telling us is do not think this way. Pag sinabi mga kapatid, do not say it, hindi lang do not say, ang ibig sabihin, huwag kang ganyan mag-isip. Ganyan ka kasi mag-isip, ganyan tuloy na sasabi mo. So pag sinabing huwag mong sabihin yan, ang totoong sinasabi, huwag kang mag-isip ng ganyan. Baguhin ang paraan ng pag-iisip. Kung paano ka nag-iisip, nalalagay sa puso mo ang lahat at mula dyan lumalabas ang mga salita. Matthew 12:34, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong laman ng puso, inilalabas ng bibig o ipinapakita ng katawan sa aksyon. At kung yun ang lumalabas sa ating bibig o aksyon, yung hindi maganda, yung nagpapalayo sa mga tao sa atin, nakakaaway tayo, dapat palitan ng laman ng puso. Hindi lang dapat palitan at pagandahin ang bokabularyo. Hindi lang dapat gandahan ang timing. Yung pinagmumula ng bokabularyo natin, yung ating espiritu, yung ating pagkatao, yun ang dapat talaga mabago. At kadalasan, ang mga tao naman, hindi sila likable only because they have been rejected many times. Maraming mga tao, sasabihin nila, hindi naman ako loving kasi hindi naman ako lumaking may nagmamahal sa akin eh. Oo nga, pero maibabalik mo pa yung childhood mo para i-replay mo, para may magmahal sa'yo, para maging mapagmahal ka. Wala ka na magagawa sa tapos na. So ang dapat mong gawin, repairin na lang yun, limutin, matuto mula doon, because God is God of second chances. Nagbibigay ang Panginoon sa atin ng mga bagong pasimula. Gaano karami sa atin ang makakapagsabing lumaki tayo masaya? Sa dinami-rami ng mga masusungit na mga tito at tita, mga madrasta at madrasto, sa dami ng mga masusungit na lola at lolo, sa dami ng mga kaliweteng tatay at nanay, sa dami ng mga malulupit na kapatid, mga kamag-anak na mararamot, mayayabang na kapitbahay, gaano karami sa atin na makakapagsabing, I had a happy childhood? Konti. Pero kung papayagan natin ng mga kapatid na buong buhay natin, maapektuhan tayo ng mga deprivations ng childhood natin, therefore you will remain deprived. Therefore, every turn and twist and chapter of your life, you're going to reprise. You're going to repeat the bitterness of your childhood. So what is important is to be free from that, to have a new beginning. Whoever is in Christ is a new creation. The old is gone, the new has come. New life comes, a new heart. And God said, I'm going to take away from them their heart of stone, and I'm going to give them a heart of flesh. Mga kapatid, kung meron sa atin na damage ng isang sad experience, marami yan. Nung bata ka, nung teenager ka, nung early adulthood mo, or very recently, don't let that damage keep damaging you by allowing it to make you bitter or unkind. Huwag mong hayaan na maging bato ang puso mo dahil lang nasaktan ka minsan, kasi marami pang pagkakataon para sumaya. Pero kung magpapatali ka sa mga nakaraan, ikaw na ang may kasalanan kung ba't nagpapaulit-ulit yan. By the power of Jesus, we can have a brand new life, a brand new attitude, a brand new way of looking at things. We cannot forever hide behind the excuse that we were deprived. I was raped, I was abused, I was this, I was that. Hindi ko minamaliit yung masasakit na mga karanasan na yan. Nandun na ako. Pero masakit nga eh. Kaya dapat isara, dapat limutin, dapat palitan na maganda. Para yung nawala sa'yo noon, dumating naman sa'yo ngayon. Pero pag hinayaan mo yan na magpaulit-ulit ng epekto sa'yo, and it makes you cynical or unkind or stone-hearted, you will now be the cause of your sorrows. Meron lang nagpasimula nun, pero ikaw na ang nagpapatuloy. Ang isang pinakamalaking kalayaan ng tao, makalaya siya sa nakaraan. Pag more than 10 ka na, 20, 30, 40, 50, imposible na spotless ang nakaraan mo. Marami na yung sugat, marami na yung latay, marami na sakit, hirap at dusa. Sa dami nga na yon, dapat ka makinabang ngayon. It must make you better, not bitter. Nadaya ka once, twice, ayaw mo na magtiwala uli. So buong buhay mo, wala ka nang pagtitiwalaan. Kung balak mo pang sumaya, dapat ka matuto magtiwala muli. Hindi mo dapat sisingilin yung iba sa kasalanan ng iba sa'yo. Sinaktan ka ni Juan, babayaran ni Pedro. Ganun ang nangyayari kung minsan eh, may mga babae, dati nilang boyfriend, minahal nila, hindi sila minahal. Nagkaroon ng second boyfriend, hindi na nila minamahal.
So ito ngayon si second na nagbayad sa kasalanan ni first. Tapos gantihan ng gantihan, lahat ng tao ngayon nasasaktan. Careful. Because we must change what is in our hearts. Yung laman ng puso mo, yun ang lalabas sa iyong bibig. Yun ang iaarte ng iyong katawan. Yun ang i-express ng iyong mukha. So watch the heart. So careful with words. Because words have a powerful way of becoming true. And words have a powerful way of suggesting to us our line of action. Napapabuti tayo, napapasama sa mga sinasabi. Iniiwan ka ng boyfriend mo, pangsyam na umalis sa buhay mo. Huwag kang tumalon sa tulay. Just keep walking. Just keep believing. 3 beses ka na bumagsak sa board. Just keep taking. Keep rowing. Huwag kang susuko. Mahal mo sa buhay, nagkakamali. Just keep forgiving. At kung ikaw naman patuloy na kinakapos, just keep striving para maabot mo ang luwalhati ng Diyos. Basta huwag bibigay, walang ayawan, walang iwanan, walang magpapakamatay. Kahit anong lungkot, kahit anong dilim, darating ang umaga. Alam nyo nung naglakad ang Panginoon, sabi sa Bible, it was the 4th watch of the night. Ibig sabihin, it was the last quarter of the evening. Hinahati kasi nila yung gabi sa 4. It was the 4th watch. It was the darkest time. Kasi kasabihan, it is always darkest just before dawn. Sa sobrang dilim, bago magbukang liwayway, doon pa lumabas na parang multo. Pero hindi pala, dahil matatapos na yung dilim. Kaya kayo man, anumang kadiliman, anumang pagkasawa sa paggawa ng mabuti, anumang gusto nating pagsuko, don't give up. Never say give up. Because the Spirit of God is powerful, and above all, Jesus sees you. Jesus knows. So keep working, keep doing what you must. Stay afloat, row, swim, stay alive. Habang binubuhay ka pa ng Diyos, may maganda pa siyang plano sa'yo. Keep believing. Kahit 3 na ang bumigo sa'yo, keep believing in people. Dahil baka yung ika-4, yun na. O maka-ika-7 pa, o ika-9 pa. Just keep believing. Hoping, loving. Keep trying to live the way life must be lived. Because every day of life is a gift from God. Wow, amazing. We must never even think of ending it. We must even think of ending beautiful relationships dahil lang nadadala tayo. Hindi mo alam, yung palang pagbabago ay na just around the corner. Mahal tayo ng Diyos, ano man ating kalagayan. Huwag niyong laging pigilin na inyong sarili. Huwag kayong laging tipid ng tipid ng tipid ng tipid. Ang dami ko na pong kilala mga kapatid. Walang tigil ng katitipid. Talagang tipid ng tipid. Tapos pagka nagkasakit, ubos ang mga 100,000. No? So naubos din yung pera, hindi pala sila nakatikim ng tosino. Naubos din ang pera sa ending. Yung sobrang menos ng menos, tipid ng tipid, ibig sabihin din yan, wala tayong tiwala sa Diyos eh. So kung binibigyan tayo ng Diyos ngayon, gusto nyo magtipid ka ng certain percent, itabi nyo. Gusto nyo magbigay sa kapwa, magbigay ka ng certain percent. Pero merong certain percent yan na dapat ini-enjoy nyo. Hindi nangangalirang na kayo dyan, tuyok-tuyo kayo parang sinampay na naiwan sa arawan ng 3 araw. Tapos ang dami-dami yung perang iniipon. Ba't yung iniipon yun? Pambili ng kapaong? Know how to enjoy what God gives you. Because if God is pleased with the way that you spend what He gives, He will replenish it. Mahirap pa sa Diyos na palitan yung ginasta mo dahil binigay niya. Pero kung nasisyahan siya sa paraan ng ating paggasta. Kadalasan hindi tayo binibigyan ng bago kasi ayaw natin bitawan ng luma. Our hands are not free to receive new blessings. Let go. Flow. Sa mga may sakit dyan, hindi lang po cancer. Kahit wala kayo nito para ma-prevent ang cancer. Merong 6 na kailangan mong ipasok sa araw-araw mong pagkain. Hindi ko sinabing lahat sama-sama. Basta araw-araw meron kahit man lang isa. Cancer fighting foods to eh. So ito yung mga pagkain na lumalaban sa cancer. At kompleto po ang clinical studies nito mga to. Alright? So, 6 lang to. Umpisa natin sa number 1. O, papagitin ko na lahat o isa-isa na? Sige, isa muna. Number 1. Number 1, green tea. Bakit ang green tea daw ay napakahusay sa cancer? Kasi
naglalaman po siya ng EGCG. O, Parikoy, anong ibig sabihin ng EGCG? Ito po ay Epiga, Gallo, Catechin, Galiet. Catechin, Galiet. Ha? Catechin, Galiet. Okay, gali. Gali. Opo, nagtataglay po ang green tea ng napakataas na Epigalio Catechin Gallate. Okay? Ano yon? Ano yung ECGC niya na yan? Okay, it's a unique plant compound that gets a lot of attention for its potential positive impact on health. It's thought to reduce inflammation, aid weight loss, and help prevent heart and brain disease. Dahil dito sa EGCG na to, nakita po sa clinical study niya na nagtatanggal po siya, na magaling po siya sa pamamaga, anti-inflammatory. Nakakatulong siya para bumagsak ang timbang, bumaba, pumayat. O kaya pala marami nag-green tea. Yun! At nakaka-prevent siya ng iba't ibang klase ng sakit sa puso at utak. Ayun. So, yun yun. So, Green pwede tea. kayo mag-green tea, Doc. Gaano kadalas kami pwedeng uminom ng green tea? Wala namang problema, tsaka yan. Pero ang suggestion, rekomendasyon ni Doc Atoy, 2 hanggang 3 cup lang ng green tea a day will Okay. definitely help you. Yeah. Number 2, turmeric. Alright. Okay, ano ang turmeric sa Tagalog? Luyang dilaw. Yun! Okay. Kasi nagtataglay ang turmeric ng tinatawag namin sa siyensya na curcumin. Ano yung curcumin? Turmeric, and especially its most active compound, curcumin, have many scientifically proven health benefits, such as the potential to prevent heart disease, Alzheimer's, and cancer. It's potent anti-inflammatory and antioxidant, and may also help improve symptoms of depression and arthritis. Yun pala ang nagagawa ng curcumin. Yun. Dahil ito po ay naandyan dyan sa turmeric. At so ano ang sabi niya? Scientifically proven. So Wow. ang turmeric po, hindi pa tayo tao, hindi pa tao ang ating mga magulang, hindi pa tao ang ating mga lolo't lola, ay ginagamit na pong panggamot sa iba't ibang sakit noon pang araw. Ang problema, nakakalimutan na po natin ngayon na ipakilala siya na makakatulong sa ating kalusugan. Alright? Alright. Number 3, broccoli and bean sprouts. Yan! Oh, Broccoli. nakakagulat to ha. Akala natin ang broccoli ay cruciferous vegetable, ya? Aha. It is a cruciferous vegetable, pero ang taglay po na itong broccoli na to ay punong-puno po siya ng source ng vitamin K, vitamin C, folate, o yung tinatawag nating folic acid, at nagpo-provide din po ito ng potassium at fiber. Okay? Bakit ba siya maganda? Kasi nagbibuild siya ng Collagen, which form the body tissues and bone. Kita nyo, dahil ang broccoli at ang broccoli sprouts, actually, mas effective yung broccoli sprouts. Yung patubo pa lang, okay? Bakit daw? Kasi yung collagen na binibuild netong broccoli na to sa loob ng katawan nyo, nire-repair niya ang tissue at yung sira problema sa ating mga buto. Ayan. At meron po siyang sulforaphane. Yan, may laman siyang sulforaphane. yun ang pinaka-importanting laman. So, sa mga doktor na nanonood ngayon, bakit? Ba't maganda broccoli? Ano ang scientific explanation mo? Ano ang laman nito? Bakit makakatulong? Dahil po sa meron siyang sulforaphane. Ano yung sulforaphane, Parigon? It's a compound within the isothiocyanate group of organosulfur compound. It is obtained from cruciferous vegetables. Sa cruciferous vegetable lang nakukuha tong sulforaphane na to. Broccoli, Brussels sprouts, and cabbages. At hindi lang yun, may laman din po ang broccoli na quercetin. Ano yung Quercetin quercetin? is the most abundant dietary flavonoid. It has been linked to improve exercise performance and reduce inflammation, blood pressure, and blood sugar level. Plus, it may have great protective, anti-allergy, and anti-cancer properties. Nakita nyo? At nakita po dito yung quercetin, yung isang compound na quercetin na may mataas na flavonoids. Ano yung flavonoids? Ito po yung anti-cancer formula na nakukuha natin sa lahat ng pagkain na may quercetin. Oh. Yo! So isama nyo sa diet nyo ang broccoli, ha? Ayan. Pang-apat. Pang-apat, meron po tayong mushroom. Sa mushroom naman, Oh. okay, are rich in vitamin B, riboflavin,
niacin, and pantothenic acid. Pantothenic. Pantothenic acid. Mm. The combination helps protect heart health. Niacin is a good for digestive system See? and for maintaining healthy skin. Oh. Pantothenic acid is good. Ulit. Pantothenic acid. Pantothenic acid is good for nervous system. Yun ang pinaka-importante. Tandaan nyo. Kailangan maayos natin ang central nervous system. Central nervous system. Central nervous system dahil yung brain natin na mag-uutos sa katawan mo na mag-function properly. Si central nervous system ang mag-uutos sa katawan mo na lumaban sa kahit na anong sakit. If your central nervous system is at peak of its function, Ah. wala kang sakit. At hindi lang yon, it helps the body make the hormones it needs. See? Nakaka-correct, Bibigay. nagbibigay pa ito ng Additional. hormones para maging balanse ang hormones ng isang tao. Ayan, Galing! ang galing Yan yung ah. mushroom. Onions! Teka lang, mushroom. Mushroom. Anong klaseng mushroom? Maraming klaseng mushroom. Oo, maraming klaseng mushroom at siguro hindi na bago sa pandinig natin. Pero napakaraming klase ng mushroom. Kahit anong mushroom na food, pwede nyong gamitin. Alright? Okay. Next is... Panglima na. Oh, yeah. Onions. Oh. Yan. Sibuyas. Onion contains antioxidant and compounds that fight inflammation, disease, triglycerides, and reduce cholesterol level, all of which may lower heart disease risk. Woy! Their potent anti-inflammatory properties may also help reduce high blood pressure and protect against blood clots. Tandaan nyo, ang sibuyas ay napakataas na laman ng antioxidant. Pag sinabing antioxidant, tagahinto ng oxidation process. Tagapagpatigil ng laban sa oxidation. When you hear the word anti, it means against. Diba? Anti-Marcos, against Marcos. Anti-Erap, against Erap. So, when you hear the word sa mga gamot naman, anti-inflammatory, against inflammatory. Pero may Antioxidant against oxidation. Aha. Anong ibig sabihin? Ano ba yung oxidation, Doc? Yan po yung nagagawa ng free radicals. Ang free radicals ay dahil nakaka-create siya ng oxidation, yun yung nagpo-form kung bakit nag-mutate o dumadami ang cancer cells. Ayan. So pag pinahinto mo ang oxidation process sa katawan ng tao, walang mag-mutate, walang magiging cancer. Ayun. Hindi sila dadami. Hindi sila dadami. Yeah. Okay. At ang kagandahan yan, ang onions ay meron anthocyanins. Ayusin mo, Anthocyanins. ano ang anthocyanins? Anthocyanins are a type of Flavonoid ulit. a class of compounds with antioxidant effects found naturally in a number of foods. Anthocyanins are the pigments that give red, purple, and blue plants in their rich coloring. Kaya warning, pag magbabalat kayo ng sibuyas, huwag balat na balat, yung pinakamatigas lang sa ibabaw. Ayun. Dahil ang pinakamataas na flavonoids or anthocyanin sa loob sa sibuyas ay yung kulay purple or red pa. Ayun. Ha? Okay. Meron din siyang quercetin. Oh. Quercetin 3, 4, 7, Hindi yan 10, quercetin. Vicetin. Visit. Yeah? Okay. Vicetin ka eh. Visit. Vicetin. Visit is a Yan. dietary flavonoid found in various fruits, strawberry, apples, mangoes, persimmons, kiwis, and grapes. Vegetables, tomatoes, onions, and cucumber. Nuts and wine that has shown strong anti-inflammatory, Oh, nakakatanggal ng pamamaga. antioxidants, Oh. anti-tumorigenic, Oh, tanggal No. Anti-tumorigenic. Ibig sabihin, hindi magpo-form ng tumor. anti-invasive, Oh, nakakatanggal ng sugat, nakakahilom ng sugat. anti-angiogenic, Anti-angiogenic. Okay, kapag po mayroong rashes ang ang anak ninyo, malaki po yung tutulong ng onion. onions. Isang medium size na onion. Okay. Pakinggan nyo maigi ha. Isang medium size na onion, medium size. Lalagyan mo ng 1 tablespoon ng distilled water. Ibe-blender mo po ito. Blender mo, pare blender. Hindi pa masyado. Blender.
Pag na-blender na, salin nyo ngayon sa lalagyan, okay, sa platito. Parang ointment na to. Yan ngayon yung ipapahid nyo sa kahit na anong skin rashes, skin allergies na meron kayo. Malamig po itong pakiramdam nito at magaling po siyang magpatuyo, magpatanggal ng rashes ng sugat. Alright? Alright. Okay na tayo sa onions. Oh, and number 6, last but not the least, Black. Yan. Pepper. Yeah! Black pepper! Ang black pepper ay high in antioxidant. Free radical are unstable molecules that can damage your cells. It has anti-inflammatory properties. It may benefit your brain. It may improve your blood sugar control. It may lower cholesterol levels. And it may have cancer-fighting properties. yan ang nagagawa ng black pepper. Kaya mas maganda po lahat ng pagkain natin ay binubudburan natin ng pepper. Kung ako sa inyo, sisipin. Black pepper. Kasi di ba may buo niya at may durog. Pero syempre pagkakain tayo, masarap yung durog. Right? Pero kung napanood nyo yung tinimpla natin dati, black pepper oo, hindi kayin, no? Pero may kayin. Bakit daw maganda ang black pepper? Scientific tayo. Ano ang meron kay black pepper kung bakit maganda siya sa lahat ng tinuturuan natin ngayon na may sakit? Because of the piperine or piperine. Ano yung piperine? Piperine is a major alkaloid found in black pepper. And the alkaloid is used as a herbal product for its purported anti-inflammatory See? Nakakatanggal siya ng maga. and anti-tumor properties. Okay, so mga kaibigan, hindi mo lalong-lalo na yung mga existing cancer patients natin. Itong 6 na to, available. Available sa Pilipinas. Available kahit saan, kahit sa ibang bansa. Ang pakisuyo lang natin, isama nyo sa daily food diet ninyo. Canadians pay the highest cell phone bills in the world. Of the 128 priciest cell phone carriers in 48 countries in the world, Rogers, Telus, and Bell are number 1, number 2, and number 3 for priciest cell phone carriers in the planet. Canadians pay over 3 times what Australians pay for cell phones, and they pay almost double of what Americans do. With interest rates rising, prices at the grocery store over 11% higher than last year, and gas prices rising, the government has got it all wrong, and Canadians are out of money. The answer is simple. Cut excessive spending, stop taxing Canadians more, and create competition to lower the costliest cell phone bills on the entire planet. Kanino ba kayo magpapaganda? Siyempre, sa asawa nyo, hindi dun sa mga tao sa labas. So yun ang number 1 audience nyo, yung partner nyo sa buhay. Hindi yung pagkakaharap nyo siya, wala kayo, nasa baso lahat ang ngipin nyo. Di ba? Yun. Tapos pagkakaharap ang iba, parang perlas yung mga ngipin ninyong ganyan. You choose your audience and you minister to those that love you the most. It is important to give them our best manners. Napakahalaga na lalo yung mga mag-asawang matagal na hindi na halos nagbibihis, hindi na nagpapaganda sa harap ng asawa. Maraming mga husbands hindi na nagtututbrush bago matulog. Complain siya ng maraming wives, husbands. No? Ang kuko, ang dumi-dumi, nahihiga nila, grasa-grasa, lalo kung naglinis ng kotse. Dapat ibinabalik niya yung lagi na para kayong binatat dalaga. Para laging exciting ang samahan. Magising ka man ng 2:00 ng umaga at tinignan mo yung katabi mo, hindi ka lang gugulat. I feel like all my Filipino friends are real jumpy. Like, they get scared real easily. Like my friend Penny, she's Filipino. She gets scared at everything. You don't have to do anything scary. Just walk around the corner unannounced. Ay, ito putas mo! You scare me, huh? Oh, yeah. Hey. Filipinos go through like 10 different scared facial expressions. Oh, yeah. One time I was at the mall at like Orange Julius or something. And there was a little Filipino lady working the register, right? And she went to hand me my receipt, but it dropped. So she goes, just a receipt, I got it. So yung mga desgrasyada, mga abandonada, mga separada, huwag kayo magpakalosyam. Kapatid, kung kayo yung napagtaksilan, kayo na 11, kayo yung sinaktan, bakit ikaw ang magpapakamatay? Di ba?
Eh di lalong natuwa yung nagtaksil sa'yo dahil mas madali kang nawala sa mundo. So kung meron ng ayaw sa'yo, ginanyang-ganyan ka, torture your detractor by having a long and happy life. Bakit mo dadagdagan ang kasiyahan niya? Iniwan ka na nga, binaliwala ka na, nagpakamatay ka pa. Di sobra naman siya matagumpay at sobra kang bigo. So kung ikaw iniiwan, pinagtataksilan, mag-spa. Baka naman kasi yung paa mo puro kalyo, so magpa-foot spa ka, di ba? Gamitin mo lahat ng technology ng lahat ng lift, no? Labanan mo ang gravity. Sabi nga nila, looking good is the best revenge. Eh iniwan ka na, tapos makikita ka, buhol-buhol ang buhok mo, may putik. Naging babaeng putik ka dahil lang iniwan ka ng boyfriend. Eh di lalong sasabihin nung naiwan sa'yo, salamat, iniwan ko siya, tama talaga ako. Eh kung nakikita kang umiilaw pag naglalakad sa kagandahan mo, gumuguhit ang pabango na parang jet, panghihinayangan ka. So, kahit hindi ka na interesado makipagbalikan, panghihinayangan ka man lang, nakaganti-ganti ka. So bakit mo gagawin miserable ang iyong sarili? Kailangan mag-isip-isip ka dyan. Iniwan ka, huwag ka maglasing. Nakakawala yan ng poise. Yung magda-drugs ka, lalaslasin mo ang sarili mo, tapos hindi naman nagtagumpay, nagkapeklat ka pa. So, bakit mo gagawin yun? Pasasayahin mo sila. Dapat ko iniiwan ka, pag nakita ka, pwede mo sabihin, see what you're missing? Mahalin ang sarili. So, yung mga desgrasyada, mga abandonada, mga separada, huwag kayong magpakalosyam. At lalong huwag kayong magpapakamatay. Ang mga Pilipina, hindi nagpapakamatay sa ganyan-ganyan lang. No? Matitibay. At pati mga Pilipino, mas marami pa ng Pilipino nagpapakamatay kaysa Pilipina. No? Paano yung mga asawang lalaki, medyas lang nila, hindi alam kung nasan. Kaya pag iniwan ng asawa, talagang nagbabaril sa sarili. Kailangan kahit mahal mo ang isang tao, nakaka-complement siya sa buhay mo, pero ka rin certain orbit na sa'yo lang. Kahit mawala siya, iikot pa rin yung orbit mo kahit lumungkot ka. Pero hindi mo masyadong iasa sa kapwa ang kasiyahan mo. Eh lahat tayo maraming stress, maraming broken marriages, broken homes, maraming away, maraming gulo, maraming bayarin. Pero pag yan ang pinairal mong laging laman ng iyong utak, magkakasakit ka. Tingnan ninyo yung mga kamag-anak nyong tamad at batuga na hindi nag-iisip ng bayarin, ng enrollment, sila yung masaya. Mahihimbing matulog. Ikaw na lagi nag-aalala, kwenta ng kwenta, bayad ng bayad. Sabi sa mga tao, magtipid kayo, isara nyo yung ilaw, patay yung tubig, huwag kayo mag-electric fan, huwag kayo mag-plancha ng pambaka, isayang ang kuryente. Kayo yung may ulcer. Kasi lagi ka nag-iisip. In the fields of neuroscience, yung tungkol sa brain, endocrinology, yung mga tungkol sa atay, mga internal organs, and psychology, sila ngayon ay pinaghahalo-halo ng medisina in a discipline called psychoneuroimmunology. May bago ng ganon. Pinagsama-sama yung tatlong discipline as medicine discovers the precise links between the states of mind, emotional moods, and physical chemistry. Kaya holistic na dapat ang paggamot sa pasyente. May kinalaman ang iniinom mong gamot, ang kinakain mo, sa nararamdaman mo, iniisip mo, mga kinakatakutan mo. Lahat ng yun naglalakip-lakip to define your state of health or your state of illness. Guys, kumusta na? Kaya hindi na sapat umiinom ka lang ng gamot. Dapat pinapasaya mo rin yung isip mo. Tinatanggal mo yung mga stress at tension. Kasi kahit ka inom ng gamot, pero lagi kang nagkumpura, lagi kang galit, lagi kang natatakot, hindi rin yung tatalab. Kailangan nagkakalakip-lakip yung damdamin, yung puso, yung katawan, physical world, and the spiritual world. To create and change emotions, change your body chemistry, or change your thoughts. Guys, mag-ingat dito sa acto. Think before you speak. Kaya di ba yung galit na galit ka, bilis-bilis ang pitik na yung puso, ang taas ang yung presyon, relax. Relax. Pag magsalita, manahimik ka, minom ka ng tubig, maiiba ang andar ng iyong katawan. Kailangan ng tao matuto mag-relax. Kahit wala pa yung solusyon sa problema niya, kahit malaki ang problema niya, dapat madisiplina ang isip na magpahinga.
Kasi kahit naman isipin mo, hindi rin naman nalulutas yung problema, nadadagdagan lang ang problema kasi magkakasakit ka. To change the thought, change your body chemistry. Change what you eat. What we eat affects our moods. Kaya tinitingnan din natin yan. Be aware, and because of thought and habits, sabi sa Revelation 22:11, evil people will keep on being evil, and everyone who is dirty-minded will still be dirty-minded. But good people will keep on doing right, and God's people will always be holy. This is because of habitual thinking. Pag naging habit mo na gano'n, magiging gano'n ka talaga. Kailangan you break out of that habit. Paikot-ikot lang na parang Ferris wheel ang buhay mo. Kailangan tumalon ka at lumabas ka doon para hindi ka paikot-ikot. Cyclical ang buhay. Think into becoming. Think into being something or someone. Kaya mga tao may pangarap, madalas yun ang mga tao naiiba ang buhay nila. Pag ang pangarap ay ginawa nilang plano, hindi lang pangarap. Pag may pangarap na nagiging plano, pag may plano, may gawa, naiiba ang buhay. Kaya tinatanong mo rin sa nanliligaw sa'yo, ano bang pangarap mo sa buhay? Ikaw, ay tumigil ka. Hindi natin pagkakapirahan na gawin mo akong pangarap. No? Anong pangarap mo? Wala kang pangarap. Ayoko sa'yo. Gusto ko yung may pangarap. Gusto ko yung may ambisyon. Because if you fail to plan, you plan to fail. Anong laman ng iyong isip? Decide what you want to be and think towards it. Kaya yung mga mag-enroll pa lang, first year college, ang gusto nila maging summa cum laude, sila yung nagiging summa. Hindi yung walang plano, nung graduation, ha? Summa ako, wow. Walang ganon. Pinaplano yan, pinagtatrabahuan, ginagapang, inaakyat para mangyari. It all begins in the mind. Mahirap kayo, pamilya nyo, pagkahirap-hirap. Sasabihin ng ibang kapatid mo, talagang ganyan lang ang buhay. Wala tayong magagawa. 30 years later, mahirap pa rin yun. Pero yung kapatid na sinabi niya, ayoko ng ganitong buhay, ayoko ganitong tirahan, ayoko ng ganitong pagkain, yun ang 30 years later, iba ang buhay. Kasi sa isip niya, nagplano siyang ibahin yon. Kailangan nag-iisip ang tao. Ang iniisip mo, napakadalas siyang mangyayari. Bakit? Kasi ang iniisip mo, panalangin yon kahit walang amen. Mark 11:24, everything you ask for in prayer will be yours. If only you have faith. Kasi ang faith, hindi lang naniniwala ako, Lord, bigyan niyo po ako ng magandang buhay. Hindi lang yun naniniwala, may plano yun. Pagagandahin niya yung buhay niya. Kasi ang tunay na faith, pananalig, may aksyon. Hindi lang dasal. So kung tunay ka nagdarasal, Lord, gawin niyo po ako. Ang gusto ko mag-graduate sa board. Gusto ko pong makatapos ng ganito. Gusto ko pong makapagtanim ng 5 hektaryang pinyahan. Siyempre, may gagawin ka. Kasi naniniwala kang yun ang maganda para sa'yo. Faith without action is dead. Kaya ang sabi, pag ipinanalangin mo at naniniwala ka, matutupad. Hindi magic. Kasi ang paniniwala mo ay magbubunsod sa iyo para gawin ang lahat ng tamang dapat na hakbang para mangyari yung ipinanalangin mo. May kapangyarihan ang panalangin na tunay na paniniwala. Kaya baliwala yung prayer na hindi ka naman naniniwala, pray ka pa ng pray. Oy, ba't ka nag-pray na gumaling ka, naniniwala ka ba? Hindi, malay mo rin mangyari. Eh, wala mangyayari doon. Kailangan kumbinsido ka sa loob ng iyong isip. Kaya yung mga tao na naka-accomplish, umahon sa lusak, na-improve ang buhay, napaganda ang lahat, naniwala yun na pwede niyang magawa yun at gumawa siya ng mga tamang hakbang para gawin yun. Pero yung mga tao walang pagbabago sa buhay nila, yung mag-asawa na kakakasal pa lang, 1 linggo, away na ng away, after 1 month, away ng away, 1 taon, away ng away, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, away ng away. Wala naman kasi silang iniisip na baguhin ang utak nila eh. Yung siloso, siloso pa rin. Yung tamad, tamad pa rin. Yung palaaway pa rin. So away sila ng away kasi wala silang binabago. Kung ayaw mo ng buhay mo ngayon, baguhin mo ang pag-iisip mo tungkol dyan at yun ang simula ng pagbabago. Hindi pwedeng parang lumaglag mula sa langit ang pagbabago. Walang ganon. Pinagtatrabahuhan ang pagbabago.
Kaya ang utak natin na mahalaga. Kaya yung matalino na sa likas, nag-aral pa na nag-aral, nakipag-usap pa sa maraming mga matalino, nag-observe ng nag-observe, patalino ng patalino ng patalino, maiiwan nun kahit mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, na hindi aral ng aral at hindi masyadong hasa ng kanilang karunungan, maiiwan lahat. Kasi yung utak, patalino yun ng patalino habang pinapatalino mo at pabobo ng pabobo habang pinapabobo mo. So sino ang mga kausap mo, mga bubing ba o mga matalino? Huwag ka magtaka. Pag nakikipag-usap ka dapat sa mga hindi matalino, it's only out of charity but not for amusement or enjoyment. Kasi pag enjoy na enjoy ka na makausap mo yung hangal, magkakanda-hangal-hangal ka sa buhay. Kaya pag tanda mo, walang nangyari. At yung mga taong walang nangyari, 5 years ago, 10 years ago, 15 years ago, pag nakita mo, yung pa rin ang utak, wala man lang nakausap na matino yun. Wala man lang nabasang matinong libro, napanood na matinong show. Wala. Kaya yun pa rin at yun ang utak. Nakulong ang utak. Alam nyo lalo mga construction worker, ang liit-liit ng kita nila. Pagkatapos, nakatira sila sa mga nilalamok-lamok na lugar habang may construction. Ang kakainin nila, kung ano-ano lang. Walang quality of life, walang quality of sleep. Magtatrabaho araw-araw, off lang sila pag linggo. Gaano katagal lang itatagal ng katawan nun? So hindi naman kumita ng malaki. Tapos ngayon, parang matanda na, may sakit na habang buhay na ngayong alagain, pakainin, hanggang kamatayan na niya yon. Yun ba ang full life? Maraming merong pananagutan dyan, hindi lang yung may katawan, yung economy. Pag sobra namang ang liit-liit magpasweldo halimbawa ng mga employer, kahit kumikita sila, ang laki ng profit, wala man lang profit sharing sa mga empleyado. Talaga ang empleyado nabubuhay lang para magbenta ng kanyang katawan at oras sa employer. Hanggang hindi na siya papakinabangan, tatanggalin na siya, may sakit na siya. Kung wala siyang insurance, tuwing nagkakasakit siya, umiiyak yung asawa sa kapitbahay, nangungutang, nangihingi, na iniiwasan na sila ng mga tao dahil tuwing lalapit sila, may kailangan. Anong klaseng buhay? Kailangan wag mong tanggapin na gano'n ang buhay. Meron kang gawin, lalo't kaya mo pa. Lalo't bata ka pa. Maiksi lang ang kabataan. Maiksi ang lakas. Napakaiksi ng kalusugan. Mahaba ang pagkakasakit. Paghirap ka sa buhay, madaling tumanda, madaling magkasakit. At dahil tumanda ka at nagkasakit, more kahirapan follows you. It is going in cycles, in circles. Dapat kumawala sa cycles of poverty. Sasabihin ng iba, ano magagawa ko? Mahirap ako. Wala kang gustong isipin. O di sige, tanggapin mo. Papaikot-ikot ang buhay mo. Ganyan din ang mangyayari sa anak mo. Hindi mo mabibigyan ng ticket to financial freedom dahil hindi mo mabigyan ng edukasyon, hindi mo mabigyan ng background, edi mamanahin din niya yung trabaho mo, mamanahin din niya yung buhay mo, paulit-ulit. Kaya dapat suriin ano ang maliit, kahit na maliit na butas na pwede mo daanan para kumawala ka sa kahirapan, makagawa ng paraan. At tayo naman ang mga hindi naghihirap sa ating mga kapatid, gumawa natin ang paraan na yung mga naghihirap dyan ay makaahon. Kung ikaw employer, magbigay ka ng more sweldo, profit sharing. At kung ikaw may kaya sa buhay, lagi may nagtatanong sa akin, hindi po kami masyadong mayaman, pero ano pong pwede namin gawin para tulungan ang mga kahirapan ng ating bansa? Magpaaral ka kahit isang anak ng mahirap. Magpaaral ka ng isang estudyante hindi mapag-aaral ng magulang. Kaya mo namang iagaw sa budget mo, gawin mo yon. Yun ang contribution mo sa ating lipunan. Kasi pag may isang nakakapag-aral, isang umahon sa buhay, hihilahin niya pataas yung kanyang mga kamag-anak, yung nanay niya, yung kapatid niya, ibibili niya ng gatas yung mga pamangkin niya. So yun ang contribution mo sa society. We can all do something. We should not behave like victims all the time. Kung ikaw yung parang victim, gumawa ka ng paraan para maiba. At yun namang mga may kaya na hindi sila ang victim, huwag na tayo ang mambiktima. Tulungan natin yung mga kawawa para maiyahon sila. Dapat baguhin ang buhay. Ang tao minuminuto tumitingin sa cellphone kahit hindi tumutunog. Pagka napaupo kahit saan, tingin agad, send agad ng message, games agad. Walang panahon sa sarili. Walang panahon na makipag-usap dun sa spirito ng Diyos na nasa sarili. Kasi kung kani-kanino nakikipag-usap na malayo. Kaya nga kuminsan kahit sa restaurant, kahit sa ang mesa, may 4 na tao nakaupo doon pero lahat nagte-text sa iba't ibang tao, hindi sila nag-uusap. Papalayo ng papalayo ang kausap, hindi nakausap tong malapit.
Kaya may mga matitinong magulang, maraming ina, pag umuwi ang tatay galing sa abroad, nagtatrabaho, magbabakasyon, bawal mag-text ang mga anak. Habang nandito ang ama nyo, walang magte-text-text. Walang maglalaro sa computer. Walang magpe-Facebook. Asikasuhin yung makipagkwentuhan sa tatay nyo o sa nanay nyo. Kasi nga, ang layo ng kausap, yung malapit, hindi makausap. Ganon din ang institutionalized religion na kung ano-anong ginagawa para kausapin ng Diyos pero walang oras mapag-isa. Walang oras na mag-reflect. No time for devotions, for reflection. It is in quietness that we will hear the silent voice of God. I feel like all my Filipino friends are real jumpy. Like, they get scared real easily. Like my friend Penny, she's Filipino. She gets scared at everything. You don't have to do anything scary. Just walk around the corner unannounced. Ay, no, putas mo! You scare me, huh? Oh, yeah. Hey. Filipinos go through like 10 different scared facial expressions. Oh, yeah.